Isang nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan. Halos mabitawan ni Althea Villamor ang kanyang cellphone. Naramdaman niya ang marahas na pag-uga ng sasakyan, ang biglaang paghinto na nagpatilapon sa kanya pasulong. Kung hindi dahil sa seatbelt, siguradong tumama na ang kanyang ulo sa likod ng upuan sa harap. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ng cellphone. Sa labas, isang motorsiklo ang sumadsad, ilang pulgada lang, mula sa kanilang sasakyan. Pero hindi takot ang unang naramdaman ni Althea, kundi galit. Isang nag-aalab na galit. "Ano ba?" sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at inis. Ibinaling niya ang tingin sa lalaking nasa driver's seat. Ang bago niyang driver, si Mateo Cruz. Walang kareya-reaksyon ng lalaki. Ang mga kamay nito ay nanatiling kalmado sa manibela. Ang mga mata ay diretso pa ring nakatingin sa daan, na para bang ang muntik na sakuna ay isang ordinaryong pangyayari lamang. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Mas lalo lang kumulo ang dugo ni Althea. "Hindi ka ba marunong mag-ingat? Muntik mo na tayong ipahamak." Ito na nga ba ang sinasabi niya? Mula pa kaninang umaga, nang unang beses niyang makita ang lalaking ito na ipinadala ng kanyang ama, alam na niyang magiging sakit ito ng ulo. Ang magaspang na itsura, ang mga matang laging tila may malalim na iniisip, at higit sa lahat, ang nakakabwisit na katahimikan nito. For the whole morning, he barely spoke a word. Sinulyapan niya ulit ito mula sa rearview mirror. Ang matigas na panga, ang maikling buhok na gupit militar, at ang isang mahabang pilat sa kanang braso nito na bahagyang natatakpan ng manggas ng suot nitong uniforme. He looked less like a driver and more like a soldier. At yun mismo ang kinaiinisan niya. Isa na namang tauhan ng kanyang ama. Isa na namang paraan para kontrolin ang buhay niya. Dahan-dahang umusad muli ang sasakyan. Bumalik sa normal ang lahat, pero ang tensyon sa loob ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Pinilit ni Althea na pakalmahin ang sarili. Itinuon niya ang atensyon pabalik sa kanyang trabaho, sa kausap niya sa kabilang linya. Pero hindi na niya maibalik ang kanyang focus. Ang imahe ng kalmadong mukha ng driver ay nanatili sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit ipinagpilitan siya ng kanyang ama? Nakarating sila sa Villamor Tower nang walang karagdagang insidente. Ngunit ang pakiramdam ng pagkairita ni Althea ay hindi nawala. Buong araw, habang nasa sunod-sunod na meeting, naroon pa rin sa isip niya ang anino ng bago niyang driver. Gabi na nang matapos siya sa opisina. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan. Ang gusto na lang niya ay umuwi at magpahinga. Pagbaba niya sa lobby, naghihintay na roon si Mateo Cruz. Nakatayo sa tabi ng bukas na pinto ng sasakyan. Ganoon pa rin. Tahimik. Walang emosyon. Pumasok siya sa loob ng walang imik. Nagsimulang umandar ang sasakyan sa tahimik na mga kalye ng Maynila. Bigla, nagsalita ang lalaki. Ang una niyang buong pangungusap mula kaninang umaga, bukod sa pagbati. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" Ang boses nito ay malalim at kalmado. Walang bahid ng pag-aalala, walang pahiwatig ng paghingi ng tawad para sa nangyari kanina. Isang simpleng tanong lang. Napatitig si Althea sa likod ng ulo nito. May kakaiba sa bigat ng boses na yon. Isang boses na tila sanay sa mas malalaking panganib, sa mas mabibigat na sitwasyon. Sa isang iglap, natahimik siya. Nawala ang lahat ng matatalim na salitang handa na niyang isagot. Ang simpleng tanong na yon, sa halip na pakalmahin siya, ay mas lalo lang nagtanim ng katanungan sa kanyang isip. Sino ka ba talaga, Mateo Cruz? Ang maliit na apartment ni Mateo Cruz ay malinis. At halos walang gamit. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang upuan. Sa ibabaw ng mesa ay maingat na nakalatag ang isang puting tela.
Dito niya nililinis ang kanyang lisensyadong 40 kalibreng baril. Bawat piraso, bawat galaw ng kanyang kamay ay pamilyar at mekanikal. Isang ritual na nagdadala sa kanya pabalik. Pabalik sa amoy ng pulbura at dugo. Pabalik sa putik ng Mindanao. Tunog ng sunod-sunod na putok ng baril, sigawan. Man down! Man down! Si Marco, tinamaan. Ang ugong sa kanyang tainga ay nakabibingi. Nakadapa siya sa putikan. Ang bigat ng kanyang gear ay tila doble. Ilang metro mula sa kanya, nakita niya ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa serbisyo, si Marco. Nakahandusay, walang galaw. Sinubukan niyang gumapang palapit. Marco! Isang malakas na kamay ang humila sa kanya, pabalik sa likod ng isang puno. Huwag kang padalos-dalos, Cruz. Mauubos tayo rito. Ang boses na yon, ang boses ng kanilang komander, si Colonel Ramon Villamor. Pero sir, si Marco, wala na siya sundalo. Ang mariing sabi ng colonel. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa gitna ng gulo. Ang misyon natin ngayon ay ang mabuhay. Tumayo ka. Hinila siya ng colonel patayo. Itinulak pasulong. Bawat hakbang palayo kay Marco ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sila ang nagligtas sa kanya. Ang kolonel ang nagligtas sa buhay niya. Pero naiwan si Marco. Napapikit si Mateo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Tapos na siya sa paglilinis. Binuo niyang muli ang baril ng may perpektong kasanayan at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang utang na dapat niyang bayaran. Ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ni Colonel Villamor ay kailangan niyang suklian. Kaya nang tawagan siya nito para sa isang espesyal na misyon, hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya inasahan na ang misyon ay ang maging driver ng isang babaeng tila laging may dalang bagyo. Naalala niya ang unang araw niya sa mansyon ng mga Villamor. Habang naghihintay, napako ang tingin niya sa isang malaking family portrait sa sala. Isang mas batang Colonel Villamor, nakangiti, at sa tabi nito ay isang teenager na babae. Ang parehong mga mata, ang parehong matigas na ekspresyon, si Althea Villamor, ang anak ng general. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang bigat ng misyon ay biglang dumoble. Ilang araw bago siya magsimula, kinausap siya ng kolonel sa opisina nito. Hindi ito ang striktong commander na nakilala niya sa Mindanao. Ang kaharap niya ngayon ay isang ama na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Alam kong may utang na loob ka sa akin, Cruz, mahinang sabi ni Villamor. Pero higit pa roon, kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. May inabot itong folder. May mga banta sa kumpanya, mga anay na gustong sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi ko siya maprotektahan tulad ng dati. Tumingin ito sa mga mata ni Mateo. Bantayan mo siya para sa akin. Hindi iyon isang utos ng isang general. Iyon ay pakiusap ng isang ama. Napabuntong hininga na lang si Mateo habang nakatingin sa bintana ng kanyang apartment. Ang pagbabantay kay Althea Villamor ay mas mahirap pa sa inaasahan niya. Hindi dahil sa mga panganib sa labas, kundi dahil sa mga pader na nakapalibot sa babae. Kaninang umaga lang, pagkatapos ng muntik na aksidente, nakita niya sa rearview mirror ang galit sa mga mata nito. Pero sa likod ng galit, may nakita siyang iba. Takot, pag-iisa, kinagabihan. Habang nagmamaneho pa uwi, nakita niyang may kausap ito sa telepono. Ang mukha ni Althea ay puno ng hinanakit. Narinig niya ang pagtaas ng boses nito. Hindi ko kailangan ng bantay, Dad. Lalo na hindi ko kailangan ng isa sa mga sundalo mo. Isang malakas na click ang narinig niya nang patayin nito ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa manibela. Tama nga siya. Ang misyon na ito ay hindi sa Mindanao. Ang laban na ito ay hindi laban sa mga kalaban na may dalang baril. Ang giyera ay nasa pagitan ng isang ama at isang anak. At siya, si Mateo Cruz, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng pasensya para kay Althea. Isang laro kung saan sinusubukan niyang ubusin ang pasensya ni Mateo Cruz.
Mr. Cruz, bilisan mo. Late na ako. Sasabihin niya kahit kalahating oras pa siyang mas maaga sa kanyang meeting. Mr. Cruz, bakit dito ka dumaan? May mas mabilis na ruta. Reklamo niya kahit alam niyang ito ang pinaka-episyenteng daan para iwasan ang traffic. Mr. Cruz, pakihinaan ng aircon. Hindi pakilakasan. Sandali, patayin mo na lang. Sa lahat ng ito, iisa lang ang sagot na nakukuha niya. Isang magalang na tango o isang simpleng yes, ma'am na binibigkas sa kalmado at walang emosyong boses. Hindi ito natitinag at iyon ang mas lalong nagpapainit ng ulo niya. Isang hapon, habang pauwi sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Paparating sila sa isang event na kailangan niyang puntahan, isang charity ball na sa tingin niya ay pag-aaksaya lang ng oras. Dito mo na lang ako ibaba. Utos niya, kahit malayo pa sila sa entrance ng hotel. Ma'am, malakas po ang ulan. Sinabi kong ibaba mo ako dito. Pagpuputol niya, tumigil ang sasakyan. Walang imik na kinuha ni Mateo ang isang malaking payong mula sa passenger seat. Bumaba ito at mabilis na umikot para pagbuksan siya ng pinto. Iniabot nito ang payong sa kanya. Napatingin si Althea sa lalaki. Nakatayo ito sa gitna ng bumubuhos na ulan. Walang proteksyon. Ang puting uniforme nito ay nagsisimula ng mabasa. Ngunit ang mukha nito ay nanatiling parang bato. Inagaw niya ang payong nang walang pasasalamat at naglakad palayo. Sa loob ng hotel, habang nakikipagplastikan sa mga mayayamang bisita, hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Mateo na nakatayo sa ulan. Isang nakakainis na kirot ng konsensya ang nagsimulang kumurot sa kanya. 2 oras. 2 oras siyang nagtiis sa event bago nagpa siyang umalis. Paglabas niya ng hotel, naroon pa rin ang sasakyan, nakaparada kung saan niya ito iniwan. At sa loob, naroon si Mateo, tahimik na naghihintay. Ang kanyang uniforme ay bahagyang mamasa-masa pa. Pumasok si Althea sa kotse. Ang biyahe pabalik sa Villamor Tower ay binalot ng mas matinding katahimikan kaysa dati. Dediretso ako sa opisina. May tatapusin pa ako, anunsyo niya. Yes, ma'am. Gabi na. Ang buong palapag kung nasaan ang opisina niya ay halos walang tao. Tanging ang ilaw mula sa kanyang kwarto ang nagsisilbing liwanag. Subsob siya sa trabaho, sinusubukang isantabi ang lahat, ang kanyang ama, ang nakakainis na driver, ang komplikasyon ng kanyang buhay. Bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Click! Kadiliman. Isang matinis na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa mesa, ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. Takot siya sa dilim. Isang kahinaan na walang sino mang nakakaalam. Sinubukan niyang kapain ang kanyang cellphone, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang sarili niyang paghinga sa nakabibinging katahimikan. Maya-maya, isang sinag ng liwanag ang tumama sa pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo roon si Mateo, hawak ang isang flashlight. Ang anino niya ay humaba sa sahig, tila isang higanteng tagapagbantay. Ma'am, hindi makapagsalita si Althea. Nagtrip lang po ang main circuit breaker. Kalmadong paliwanag ni Mateo. Na-check ko na po, pero mananatili ako dito sa labas hanggang sa handa na kayong umuwi. Hindi ito umalis. Hindi pala ito umuwi. Naghintay ito sa parking lot. Pinilit ni Althea na tumayo. Uuwi na ako. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, tanging ang tunog ng kanilang mga yapak ang maririnig. Ang liwanag mula sa flashlight ni Mateo ang nagsisilbi nilang gabay. Sa sobrang kaba, hindi napansin ni Althea ang isang nakausling kahon sa sahig. Natapilok siya. Inaasahan na niyang babagsak siya sa matigas na semento. Pero isang malakas na braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Ang bisig ni Mateo. Matigas na parang bakal. Pero ang pagkakahawak nito sa kanya ay maingat. Naramdaman ni Althea ang init ng palad nito sa kanyang likod, kahit sa manipis na tela ng kanyang damit.
Amoy ulan ang uniforme nito. Amoy ligtas. Sa isang saglit, nakalimutan niyang huminga. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang mula sa dibdib nito. Rinig na rinig niya ang kalmado at matatag na pagtibok ng puso nito kasalungat ng sarili niyang puso na tila hinahabol ng kabayo. Itinayo siya nito ng dahan-dahan. Mag-ingat po kayo, ma'am. Hindi pa rin ito binibitawan ng braso niya na para bang sinisigurong kaya na niyang tumayo ng mag-isa. Ang paghawak na yon ay hindi nagtagal. Ilang segundo lang siguro. Pero para kay Althea, ang bawat segundo ay tila isang oras. Pumitaw din ito. Muli, walang emosyon ng mukha. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang nakita si Althea sa mga mata nito sa dilim. Hindi ito pagkainis. Hindi ito pagkadismaya. Ito ay pag-aalala. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Tumangulang ito at muling itinutok ang flashlight sa daan. Tahimik silang nakarating sa sasakyan. Tahimik din ang biyahe pa uwi. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabwisit. Iba na. May bigat. May kahulugan. Hindi na siya nagreklamo. Hindi na siya nagutos. Nakaupo lang siya sa likod. Pinagmamasdan ang anino ng lalaki sa manibela. Sino nga ba ang taong ito? Isang simpleng driver na inutusan ng kanyang ama? O isang anino na may sariling kwento? Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, hindi agad bumaba si Althea. Mr. Cruz! Tawag niya. Lumingon ito ng bahagya. Ma'am? Nag-aalinlangan siya. May gusto siyang itanong. May gusto siyang sabihin. Pero walang lumabas sa kanyang bibig. Wala. Good night. Sabi na lang niya at mabilis na bumaba ng sasakyan. Pagpasok niya sa kanyang silid, sumandal siya sa nakasarang pinto at napapikit. Ang alaala ng paghawak ni Mateo sa kanya ay sariwa pa rin. Ang pakiramdam ng seguridad na idinulot nito ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na bitak. At sa labas, sa loob ng kotse, nanatili si Mateo Cruz ng ilang minuto pa. Nakatingin sa bintana ng silid ni Althea. Napabuntong hininga siya. Ang utos ng general ay bantayan ang anak nito. Pero bakit tila mas mahirap bantayan ang sarili niyang puso mula rito? Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing mag-trip ang kuryente sa opisina. Napansin ni Mateo ang bahagyang pagbabago sa pakikitungo ni Althea. Mas kaunti na ang mga utos na walang kabuluhan. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya mula sa rearview mirror na tila may iniisip. Ngunit ang namumuong kapayapaan ay biglang sinira ng pagdating ng isang bisita. Nasa tapat sila ng Villamore Tower, hinihintay si Althea na bumaba para sa isang lunch meeting ng isang makintab na European sports car ang huminto sa kanilang likuran. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit at may ngiti na tila kayang magbenta ng kahit ano. Sa mga mata ni Mateo, ang ngiti nito ay masyadong perpekto, masyadong pinraktis. Lumapit ito sa sasakyan nila. May dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Sakto namang lumabas si Althea mula sa lobby. Nakita ni Mateo ang bahagyang pagkagulat sa mukha nito nang makita ang lalaki. Enrique, sabi ni Althea. Ang boses ay formal. Althea, bati ng lalaki, na ngayon ay alam na ni Mateo na nagngangalang Enrique de Castro, ang CEO ng De Castro Holdings, isa sa mga mahigpit na kakumpetensya ng Villamore Corp. I was in the neighborhood. I thought I'd personally invite you to dinner tonight. Iniabot nito ang mga bulaklak. Nag-alinlangan si Althea ng isang segundo bago ito tanggapin. Mula sa driver's seat, pinanood ni Mateo ang eksena. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ni Enrique. Ang paraan ng pagtingin nito kay Althea. Ang paraan ng paglapit nito na tila inaangkin ang espasyo sa paligid. May mali. Ang instinct niya na hinasa ng maraming taon sa serbisyo
ay sumisigaw ng panganib. "I have a meeting," sabi ni Althea. "Of course, I won't keep you. My secretary will call yours to arrange everything." Nakangiting sabi ni Enrique. Bago ito umalis, sumulyap ito sa direksyon ni Mateo. Isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na para makita ni Mateo ang lamig sa likod ng mga matang iyon. Nang nasa sasakyan na sila, tahimik na inilagay ni Althea ang mga bulaklak sa upuan sa tabi niya. Sa sumunod na mga araw, naging pamilyar na ang presensya ni Enrique. May mga tawag, may mga padalang regalo sa opisina. Isang gabi, kinailangan ni Mateo na ihatid si Althea sa isang restaurant para sa dinner meeting nila ni Enrique. Habang naghihintay sa parking lot, hindi mapakali si Mateo. Lumabas siya ng sasakyan at naglakad-lakad. Sa isang eskinita malapit sa restaurant, natanaw niya si Enrique na may kausap sa telepono. Hindi sinasadyang narinig niya ang ilang salita. Ang boses ni Enrique ay hindi na kasing kinis tulad ng kanina. May talim na ito ngayon. "Hindi, siguraduhin mong walang palya. Malapit na. Ibabagsak natin ang reyna mula sa kanyang trono." Napatigil si Mateo sa dilim. Reyna, trono. Walang duda kung sino ang tinutukoy nito. Kinabukasan, habang papunta sila sa opisina, sinubukan niyang magsalita. Ito ang pinakamahirap na parte ng kanyang trabaho. Paano siya magbibigay ng babala nang hindi lumalampas sa kanyang linya? "Ma'am," panimula niya, pinapanatiling neutral ang kanyang boses. "Yes, Mr. Cruz?" "Tungkol po kay Mr. De Castro." Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa loob ng sasakyan. "Anong mo meron sa kanya?" tanong ni Althea. May bahid ng iritasyon. "Mag-ingat po kayo sa kanya, ma'am. Tila hindi po maganda ang kanyang intensyon." Isang sarkastikong tawa ang narinig niya. "At paano mo naman nasabi yan? Dahil sa instinct mo bilang isang dating sundalo?" Hindi sumagot si Mateo. "Look, Mr. Cruz," sabi ni Althea. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Enrique is a business rival, nothing more. I know how to handle myself and my company. Hindi ko kailangan ng opinyon mo tungkol sa mga taong kinakausap ko." Bumigat ang dibdib ni Mateo. Hindi ito galit. Ito ay pagkadismaya. Huminto sila sa tapat ng Villamor Tower. Bago bumaba si Althea, muli itong nagsalita. Hindi man lang siya tinitingnan. "Trabaho mo lang ang gawin mo, Mr. Cruz. Ako na ang bahala sa buhay ko." Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan niya sa Mindanao. Dahil ang trabaho niya ay ang protektahan ito. At paano niya gagawin iyon kung ang mismong taong binabantayan niya ay ang siyang nagtatayo ng pader sa pagitan nilang dalawa? Hindi pinansin ni Althea ang babala ni Mateo. Para sa kanya, ang business trip sa isang resort sa Batangas kasama si Enrique De Castro ay isang mahalagang hakbang. Isang paraan para patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang ama, na kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya. "Hindi mo kailangang sumama, Mr. Cruz. May sariling transportasyon si Mr. De Castro." Malamig niyang sinabi kay Mateo noong umaga bago siya umalis. "Utos po ng Colonel, ma'am." Ang tanging sagot ni Mateo. "Kailangan ko lang pong sumunod sa inyo. Mananatili po ako sa hiwalay na sasakyan." Buong biyahe, habang pilit niyang tinitiis ang mga papuri at pambobola ni Enrique, alam niyang nasa likuran lang nila ang itim na sasakyan ni Mateo. Isang aninong hindi niya matakasan. Ang meeting ay naging isang kalamidad. Si Enrique ay naging mas mapilit. Ang mga suwestyon nito ay dehado para sa Villamor Corp. Nang tumanggi si Althea, biglang uminit ang ulo nito. "Sayang, akala ko pa naman mas matalino ka," sabi ni Enrique. Ang pekeng ngiti ay nawala na. Bigla itong nagpaalam. May urgent meeting daw sa Maynila. Naiwan si Althea sa lobby ng resort. Mag-isa. Pakiramdam niya ay napakabobo niya. Habang nag-iisip kung paano siya uuwi, isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang harapan.
Handa na po ang sasakyan, ma'am. Sabi ni Mateo, ang boses ay kalmado, gaya ng dati. Isang pinaghalong inis at hiya ang naramdaman ni Althea, pero sa ilalim noon, mayroong isang pakiramdam na hindi niya gustong aminin. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang hindi mo kailangang sumunod. Trabaho ko po kayo, ma'am. Simpleng sagot nito. Sumakay siya sa kotse ng walang imik. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat kilometro ay tila nagpapabigat sa kanyang pagkakamali at sa katotohanan ng babala ni Mateo. Nasa kalagitnaan na sila ng isang madilim at masukal na daan sa probinsya nang biglang umubo ang makina ng sasakyan at saka ito namatay. Anong nangyari? Tanong ni Althea. Hindi maitago ang pagkataranta. Bumaba si Mateo para tingnan ang makina. Pagbalik nito, ang muka ay seryoso. Nasira po ang makina, ma'am, at walang signal dito. Kadiliman, katahimikan, at silang dalawa lang. Anong gagawin natin? Maglakad po tayo. May nakita akong ilaw kanina, mga 1 kilometro mula rito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea si Mateo na hinubad ang kanyang driver's jacket at iniabot sa kanya. Para po hindi kayo lamigin. Naglakad sila sa dilim. Isang maliit na motel sa tabi ng daan ang kanilang narating. Ang lugar ay luma at simple. Malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Iisa na lang ang bakanteng kwarto. Walang pagpipilian. Sa loob ng maliit na kwarto, umupo si Althea sa kama habang si Mateo naman ay may kinakausap sa labas. Pagbalik nito, may dala itong 2 tasa ng instant noodles. Ito lang po ang available na pagkain. Habang naglalagay ng mainit na tubig, sa hindi inaasahang pagkakataon, natapunan ni Althea ang kanyang kamay. Aray! Mabilis na lumapit si Mateo. Kinuha nito ang kanyang kamay at dinala sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo. Ang mga daliri nito ay magaspang dahil sa kalyo, pero ang paghawak ay puno ng pag-iingat. Okay lang yan, konting paso lang, sabi ni Althea. Medyo nahihiya. Tumingala si Mateo at sa madilim na ilaw ng bombilya, nakita ni Althea ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang maliit na ngiti, isang totoong ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Parang bata, mahinang sabi ni Mateo. Natigilan si Althea. Ang puso niya ay biglang tumibok ng kakaiba. Kumain sila ng tahimik. Pagkatapos, naupo sila sa maliit na beranda sa labas ng kwarto. Pinagmamasdan ang mga bituin sa langit na walang polusyon ng syudad. Bakit ka? Naging sundalo? Lakas loob na tanong ni Althea. Hindi agad sumagot si Mateo. Tumanaw ito sa malayo. Dahil sa kapatiran, dahil sa pagtitiwala na kahit anong mangyari, may sasalo sa'yo. Hindi ito nagkwento tungkol sa giyera o sa panganib. Nagkwento ito tungkol sa samahan, sa pag-aalaga sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang tao sa likod ng uniforme. Isang lalaking puno ng prinsipyo, isang lalaking nagpapahalaga sa katapatan. Nang pumasok na sila para matulog, siya sa kama at si Mateo sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Huminto si Althea sa tapat ng pinto. Lumingon siya. Salamat, Mateo. Napatingin ito sa kanya. Sa lahat. Iyon ang unang pagkakataong tinawag niya ito sa pangalan nito. Walang Mr. Cruz. Sa gabing iyon, sa isang luma at simpleng motel sa gitna ng kawalan, isang pader sa puso ni Althea ang tuluyan ng gumuho. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba para kay Althea. Ang dating pagkainis na nararamdaman niya para kay Mateo ay napalitan ng isang damdamin na hindi niya palubusang maintindihan. Isang klase ng gaan. Naalala niya ang gabi sa Batangas. Ang pag-aalala sa mga mata nito. Ang totoong ngiti, ang pakiramdam na ligtas sa gitna ng kawalan. Hindi na siya nagrereklamo, hindi na siya naguutos ng walang dahilan. Minsan,
Nahuhuli niya ang sarili niyang naghahanap ng paraan para makausap ito, para marinig muli ang malalim at kalmadong boses nito. Isang hapon, habang naglalakad sa isang mall, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang Zippo lighter na may simpleng silver na disenyo. Naalala niya ang kwento ni Mateo tungkol sa mga gabi sa kampo, kung paano sila nagsisindi ng sigarilyo para lang mainitan. Hindi niya alam kung bakit, pero binili niya ito. Kinagabihan, habang hawak ang maliit na kahon sa kanyang palad, nakaramdam siya ng kilig. Isang pakiramdam na matagal nang dayuhan sa kanya. Ibibigay niya ito kay Mateo. Bilang pasasalamat. Bilang simula. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba para kay Althea. Ang dating pagkainis na nararamdaman niya para kay Mateo ay napalitan ng isang damdamin na hindi niya pa lubusang maintindihan. Isang klase ng gaan. Naaalala niya ang gabi sa Batangas, ang pag-aalala sa mga mata nito, ang totoong nangiti, ang pakiramdam na ligtas sa gitna ng kawalan. Hindi na siya nagrereklamo, hindi na siya nag-uutos ng walang dahilan. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang naghahanap ng paraan para makausap ito, para marinig muli ang malalim at kalmadong boses nito. Isang hapon, habang naglalakad sa isang mall, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang Zippo lighter na may simpleng silver na disenyo. Naalala niya ang kwento ni Mateo tungkol sa mga gabi sa kampo, kung paano sila nagsisindi ng sigarilyo para lang mainitan. Hindi niya alam kung bakit, pero binili niya ito. Kinagabihan, habang hawak ang maliit na kahon sa kanyang palad, nakaramdam siya ng kilig. Isang pakiramdam na matagal nang dayuhan sa kanya. Ibibigay niya ito kay Mateo. Bilang pasasalamat. Bilang simula ng kung anuman ito. Habang nasa ganitong estado ng pag-asa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa driver mo, pumunta ka sa cafe sa tapat ng opisina ninyo. Ngayon na, napakunot ang noo ni Althea. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Isang bitag, isang biro. Ngunit ang binhi ng pagdududa na itinanim ng maraming taon ng pagiging anak ni Colonel Villamor ay mabilis na umusbong. Paano kung tama ang hinala niya noon? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap lang? Hindi niya sinabihan si Mateo. Nagdahilan siyang may nakalimutan sa opisina. Mula sa bintana ng kanyang conference room sa itaas, tanaw na tanaw niya ang maliit na cafe sa kabilang kalye. At doon, nakita niya ito. Nakaupo si Mateo sa isang mesa sa may bintana. Seryoso ang mukha. Mayroon itong kausap na isang lalaking hindi niya kilala. At pagkatapos, ang eksenang dumurog sa kanyang puso. May inilabas na isang brown envelope si Mateo mula sa kanyang jacket. Isang envelope na may selyo ng Villamor Corp. Ang parehong envelope na ginagamit nila para sa mga confidential na report. Iniabot niya ito sa lalaki. Para kay Althea, ang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang Zippo lighter sa kanyang kamay ay biglang bumigat, malamig na parang yelo. Tama nga sila. Tama ang kanyang ama. Tama ang kanyang pagdududa. Isa lang siyang tauhan, isang espiya. Ang lahat, ang pagliligtas sa kanya, ang pag-aalala, ang nangiti, lahat ay kasinungalingan. Hindi niya namalayan ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang naramdaman niya ay hindi lang galit, kundi sakit. Isang matinding kirot ng pagtataksil na tila humihiwa sa kanyang dibdib. Hinarap niya si Mateo nang bumalik ito sa sasakyan. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Saan ka galing? Natigilan si Mateo. Ma'am, may pinuntahan lang po sandali. Talaga? Tanong ni Althea. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinapon niya sa kandungan nito ang isang kaparehong folder na nakita niya kanina. Ano ito? Ang lingguhang report mo sa tatay ko?
Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata ni Mateo. Sinubukan nitong magpaliwanag. Ma'am, hindi po yan sa paraang iniisip niyo. Huwag ka nang magsinungaling. Sa wakas, bumigay na ang kanyang boses. Nagsimula nang bumagsak ang kanyang mga luha. Nakita ko kayo. Nakita ko ang lahat. Gaano katagal mo na akong ginagawang tanga, ha? Bayad ka ba para magpanggap na nag-aalala? Kasama ba sa utos ng colonel na paikutin ang ulo ng anak niya? Althea, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Sigaw niya. Ang sakit ay nagiging purong galit na. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero isa ka lang din sa mga tauhan ng tatay ko. Isang laruan na ginagamit niya para kontrolin ako. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Tumingin siya kay Mateo. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Umalis ka. Simula ngayon. Tanggal ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kahit kailan. Ang mga salita ni Althea ay tumusok sa puso ni Mateo na parang mga bubog. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nanatili siyang nakaupo sa driver's seat. Matagal pa matapos nitong isara ng malakas ang pinto at maglakad palayo. Nakatingin lang siya sa anino nito hanggang sa tuluyan itong mawala sa loob ng mansyon. Ang brown envelope. Iyon ang report niya para sa colonel. Isang security assessment ng mga kahinaan ng kumpanya na maaring samantalahin ni Enrique de Castro. Ang lalaking kausap niya ay isa ring pinagkakatiwalaang tao ng colonel, isang security expert na tumutulong sa kanya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi isinisiwalat ang misyon? Paano niya gagawin yon nang hindi sinisira ang tiwala na ibinigay sa kanya ng general? Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment na tila isang zombie. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang apat na sulok ng kwarto ay tila kumikitid. Sinasakal siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Colonel Villamor. The subscriber cannot be reached. Naalala niya. Nasa isang classified na operasyon ang colonel sa isang lugar na walang signal. 1 linggo pa bago ito makabalik. 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, kahit anong masamang bagay ay maaaring mangyari. Sinubukan niyang tawagan si Althea. Direktang napunta sa voicemail. Sinubukan niyang mag-text. Ma'am, mag-usap po tayo. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Scene. Walang sagot. Sa sumunod na 2 araw, para siyang bilanggo sa sarili niyang impyerno. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ang tanging ginagawa niya ay umupo sa dilim. Iniisip ang mga mata ni Althea na puno ng sakit at galit. Sa 3 araw, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ligtas ito. Kailangan niyang tiyakin. Pumunta siya sa Villamor Tower. Hindi siya pumasok. Tumayo lang siya sa kabilang kalye sa lilim ng isang puno at nagmasid na parang isang anino. Nakita niya itong bumaba mula sa isang bagong sasakyan kasama ang isang bagong driver. Ang mukha ni Althea ay pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mas naging matalim ang kanyang kilos, mas naging malamig na para bang ang pader na nagsimulang gumuho ay muli niyang itinayo. Mas mataas, mas matibay. Habang pinagmamasdan niya ito, isang pamilyar na sports car ang huminto sa tapat ng lobby. Si Enrique de Castro, may ngiti na naman ito sa mga labi habang sinalubong si Althea. Nag-init ang ulo ni Mateo. Sa mga sumunod na oras, naging malinaw ang lahat. Nabalitaan niya mula sa isang security guard na kakilala niya ang mga nangyayari. Isang malaking investor ang biglang bumawi ng pondo. Isang confidential na project proposal ang nalik sa media na nagresulta sa pagbagsak ng stocks ng Villamor Corp. Isa-isang tinatamaan ng kumpanya. At alam ni Mateo kung sino ang nasa likod nito. Si Enrique de Castro. Inalis ni Enrique ang bantay. Inalis nito si Mateo sa tabi ni Althea para malaya itong makagalaw, para isagawa ang kanyang pag-atake. At si Althea na bulag sa sakit at pagtataksil,
ay hindi ito nakikita. Desperasyon. Iyon ang naramdaman ni Mateo. Isang klase ng desperasyon na mas matindi pa sa naramdaman niya sa gitna ng labanan. Dahil dito, ang pinakamalaking kalaban niya ay hindi ang isang taong may hawak na baril. Ang kalaban niya ay ang paniniwala ng babaeng gusto niyang protektahan. Gabi. Umuulan na naman. Tumanggap si Mateo ng isang text mula sa kanyang contact, ang security expert na kasama niyang nag-imbestiga. May nakuha ako. Plano ni De Castro na isabotage ang main server ng Villamor Corp bukas ng gabi sa kasagsagan ng emergency board meeting. Kapag nangyari yon, lahat ng data, lahat ng files, mawawala. Game over na para sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang cellphone. Ito na yon. Ang huling tira. Ang death blow. Wala nang panahon para maghintay sa colonel. Wala nang panahon para magpaliwanag. Kailangan niyang kumilos. Kahit wala ng utos. Kahit ang ibig sabihin nito ay suwayin ang huling salitang binitawan sa kanya ni Althea. Dahil ang pagprotekta sa kanya ay hindi na lang isang misyon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na handa niyang ipaglaban. Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyan nitong pagkamuhi sa kanya. Ang conference room ay malamig at walang buhay, tulad ng pakiramdam sa loob ng dibdib ni Althea. Nakatitig siya sa malaking screen sa kanyang harapan. Ang mga numero ay kulay pula. Lahat ay pula. Ang stock market chart ay tila isang sugat na hindi mapigilan sa pagdurugo. Sa paligid ng mahabang mesa, ang mga mukha ng board members ay pinaghalong pag-aalala, galit at paninisi. Ang bawat bulungan ay parang isang bubuyog na gumugulo sa kanyang tainga. Ito na ang katapusan ng Villamor Corp. Masyado siyang bata para sa posisyon na to. Sana hindi na lang umalis si Don Ramon. Ang bawat salita ay isang karayom. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ang imperyong itinayo ng kanyang ama, ang kumpanyang inilaan niya ng kanyang buong buhay, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang leaked proposal, ang pag-atras ng investor, ang sunod-sunod na negatibong balita sa media. Perpekto ang pagkakasunod-sunod. Masyadong perpekto. At sa gitna ng lahat ng ito, si Enrique De Castro ay nag-alok ng solusyon. Isang insulto. "I'll buy you out," sabi nito sa kanya kaninang umaga. Ang nangiti ay puno ng pagtatagumpay. "I'll give you a generous price para naman hindi ka masyadong mapahiya." Ang kanyang huling pag-asa ay ang emergency board meeting ngayong gabi para ipakita sa kanila na may plano pa siya na kaya pa nilang lumaban. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga numerong pula, kahit siya ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malaking dagat at unti-unti siyang nilulunod. Tumingin siya sa labas ng bintana. Umuulan. Naalala niya ang gabing iyon sa Batangas. Ang pakiramdam na ligtas sa gitna ng kadiliman. "Mag-ingat po kayo sa kanya, ma'am." Ang babala ni Mateo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang iwaksi iyon. Isa siyang espiya, isa siyang taksil, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na tinig ang nagtatanong, paano kung nagkamali ako? Sa sobrang pagod at stress, tumayo siya at nagpunta sa kanyang pribadong opisina para kumuha ng tubig. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa para maghanap ng gamot sa sakit ng ulo. Ang nahawakan niya ay isang maliit na kahon. Ang Zippo lighter. Kinuha niya ito. Malamig. Makinis. Isang simbolo ng isang sandaling pag-asa na ngayon ay abo na lang. Habang nakatitig siya rito, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalungkutan, hindi bilang isang CEO, hindi bilang anak ng isang general, kundi bilang si Althea, isang babaeng pagod na pagod ng mag-isa. Tinawagan niya ang kanyang ama, walang signal, napasandal siya sa kanyang upuan,
Hinahayaan ang mga luhang bumagsak. Talunan siya. Bigo siya. Lahat ay nawala. Bigla, isang nakabibinging tunog ang pumuno sa buong palapag. Wio. Ang fire alarm. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Isang security guard ang humahangos. Ma'am! Ma'am Althea! May forced entry sa server room! May nagtangkang pumasok! Napatayo si Althea. Ang puso niya'y tila tumigil sa pagtibok. Ang server room, ang utak ng buong kumpanya. Kung may mangyaring masama doon, tumakbo siya palabas ng opisina. Sinisigawan siya ng mga board members at ng guard na huwag pumunta doon. Pero hindi siya nakinig. Ang tanging nasa isip niya ay ang huling babala ni Mateo. At ang nakakakilabot na pakiramdam na ang pinakamasama ay hindi pa nangyayari, kundi ngayon pa lang magsisimula. Basag ang salamin ng pinto ng server room. Gamit ang siko na binalutan ng jacket, tinanggal ni Mateo ang mga natitirang bubog at pumasok sa loob. Malamig ang hangin mula sa mga aircon na nagpapalamig sa mga hilera ng makinang kumikislap. Sa gitna ng kwarto, may dalawang lalaki. Ang isa ay abala sa paglalagay ng isang maliit na device sa main server. Ang isa naman, na mas malaki ang katawan, ay humarap sa kanya. May hawak na tubo. Sino ka? Sigaw ng lalaking may tubo. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang atensyon ay nasa device, isang hard drive wipe. Sa isang click lang, buburahin nito ang lahat. Sumugod ang lalaking may tubo. Sanay si Mateo sa laban. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang nasasayang na enerhiya. Inilagan niya ang unang palo, ginamit ang momentum ng kalaban para ipilipit ang braso nito at agawin ang tubo. Isang mabilis na palo sa tuhod at isa pa sa balikat. At ang lalaki ay bumagsak sa sahig, umuungol sa sasakit. Ang pangalawang lalaki ay natigilan. Ang kamay ay nasa ibabaw na ng laptop. Binitawan nito ang ginagawa at sinubukang tumakbo. Ngunit hinarangan na siya ni Mateo. Huwag kang kikilos, malamig na sabi ni Mateo. Ang tubo ay nakatutok dito. Bigla, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Isang boses na parehong gusto at ayaw niyang marinig sa lugar na ito. Enrique? Napatigil si Althea sa may pintuan. Ang nakita niya ay parang isang eksena mula sa isang action movie. Si Enrique de Castro, ang maginoo, ang makisig na negosyante, ay nakatayo sa tabi ng main server. Ang muka ay balot ng gulat at galit. Sa sahig, isang lalaking nakahandusay ang namimilipit sa sakit. At sa pagitan nila, nakatayo si Mateo. Ang dating driver niya, ang lalaking sinabihan niyang ayaw na niyang makita kahit kailan. Nakatayo ito roon na parang isang pader, hawak ang isang tubo. Ang mga mata ay nakapokus kay Enrique na may bagsik na hindi pa niya nakikita kailanman. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Althea. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Enrique. Ano pa ba? Ang huling alas, Althea. Ang paraan para tuluyang mapa sa akin ang lahat ng dapat ay sa amin. Sa inyo? Oo, ang tatay mo. Sigaw ni Enrique. Ang boses ay puno ng puot na matagal nang kinikimkim. Ang magaling mong amang si Colonel Ramon Villamor. Ninakaw niya ang negosyo ng pamilya ko. Maraming taon na ang nakalipas. Iniwan niya kami sa wala. At ngayon, babawiin ko ang lahat sa pamamagitan ng pagkuha sa pinakamamahal niya. Tumingin ito kay Althea at sa mga mata nito, wala nang bakas ng paghanga o pambobola. Tanging purong pagkasuklam. Ikaw yon, Althea, ang iyong korona, ang iyong kumpanya. Hindi makapaniwala si Althea sa kanyang mga naririnig. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ay isang plano para sa paghihiganti. Ang babala ni Mateo, totoo pala. Ovi, Mateo, nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Althea. Ang pagkalito ay napalitan ng pait at realisasyon, ang sakit. Kailangan niyang ilabas si Althea dito,
Ngayon na. Umalis ka na, Althea! Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, hinila ni Enrique ang isang mabigat na metal fire extinguisher mula sa pader. Kung hindi mapapa sa akin, sisirain ko na lang. Unggol nito at buong lakas na inihampas ang extinguisher papunta sa main server. Hindi nag-isip si Mateo. Instinct. Reaksyon. Binitawan niya ang tubo at tumakbo. Hindi papunta kay Enrique. Papunta kay Althea. Itinulak niya si Althea palayo sa direksyon ng panganib. Naramdaman niya ang pagbagsak nito sa sahig. Ligtas. At pagkatapos, isang matinding sakit. Isang nakabibinging tunog ng metal na tumama sa buto. Ang fire extinguisher na dapat sana ay para sa server ay buong bigat na tumama sa kanyang likod. Naramdaman niya ang pagkasira. Ang init na biglang kumalat sa buo niyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mga mata ni Althea na nanlalaki sa takot. POV, Althea. Bumagsak siya sa sahig. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, narinig niya ang isang kalabog na yumanig sa buong silid. Pagtingala niya, ang mundo ay tila huminto. Nakahandusay si Mateo sa sahig, walang galaw. Sa tabi niya, si Enrique. Hawak pa rin ang duguang fire extinguisher. Kasabay noon, dumating ang mga security guard, sumisigaw, at dinakma si Enrique. Ngunit wala nang pakialam si Althea sa kanila. Gumapang siya palapit kay Mateo. Mateo? Walang sagot. Hinawakan niya ang balikat nito. Mateo, gumising ka. Ang kanyang mga kamay ay nabasa. Nang tingnan niya ito, kulay pula. Dugo. Ang dugo ni Mateo. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng pagsisisi, takot at sakit. Nahigit pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang ulo nito, inilagay sa kanyang kandungan. Mateo! Mateo, please! Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Tumutulo sa walang malay na mukha ng lalaking sumalo ng lahat ng sakit na dapat ay para sa kanya. Ang lalaking sinaktan niya. Ang lalaking ipinagtabuyan niya. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Huwag mo akong iwan, hikbi niya, habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay papalapit na. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabagal na tunog sa buong mundo. Ang puting pader ng ospital ay tila walang katapusan. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Para kay Althea, ang bawat segundo na lumilipas sa waiting area ay isang walang hanggang parusa. 3 oras. 3 oras na siyang naghihintay ng balita. 3 oras na ang tanging kasama niya ay ang alaala ng duguan at walang malay na katawan ni Mateo. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor. Ang mga salita nito ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Stable condition. Malakas ang katawan niya. Multiple fractures sa likod. He's a very lucky man. Swerte. Napangiti si Althea ng mapait. Pinayagan siyang makita ito. Nakahiga si Mateo sa kama, balot ng mga bendahe. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Payapa ang kanyang mukha. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang katatagan. Umupo si Althea sa upuan, sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay nito. Malamig, magaspang. Ang parehong kamay na sumalo sa kanya sa dilim. At doon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang pasasalamat. Patawarin mo ako, Mateo. Hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanilang magkahawak na kamay. Patawarin mo ako sa lahat. Sana naniwala ako sa'yo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang naggising na lang sa kanya ay isang pamilyar na boses. Anak. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto ang kanyang ama. Si Colonel Ramon Villamor. Wala na ang tigas ng isang general sa mukha nito.
Ang nakikita niya ngayon ay ang pag-aalala ng isang ama. Tumakbo si Althea at niyakap ito ng mahigpit, isang bagay na hindi na niya ginagawa mula noong bata pa siya. At sa balikat ng kanyang ama, muli siyang umiyak. Nang kumalma na siya, umupo sila sa labas ng kwarto. At doon, ikinuwento ni Colonel Villamor ang lahat. Ang tungkol sa ama ni Enrique, isang kasosyo sa negosyo na nalulong sa sugal at naging dahilan ng pagkalugi nila bago pa man bumalik sa serbisyo si Ramon. Ang paglaki ni Enrique na may dalang puot at ang mga banta na nagsimulang matanggap ng kanilang pamilya nitong mga nakaraang buwan. Kaya ko ipinadala si Mateo, mahinang sabi ng Colonel, hindi para espiyahan ka, kundi para protektahan ka. Siya ang pinakamagaling kong tao, ang pinakamatapat. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Utang din niya sa inyo ang buhay niya, Dad. Umiling ang Colonel. Higit pa roon ang utang niya sa akin. May kasama siyang namatay sa misyon na yon, Althea. Si Marco, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Buhat-buhat niya ang bigat na yon araw-araw. Kaya ang pagbabantay sa'yo, para sa kanya, hindi lang iyon pagtanaw ng utang na loob. Paraan din yon para bigyan ng kahulugan ang pagkamatay ng kaibigan niya. May inabot itong isang lukot na sulat. Isinulat niya ito para sa akin. Isang araw, bago mo siya tanggalin. Binuksan ni Althea ang sulat. Sulat kamay ni Mateo. Sir, napatakip si Althea sa kanyang bibig. Ang bawat salita ay tila isang punyal na lalong sumusugat sa kanyang nagsisising puso. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Hindi ito tungkol sa utos. Ito ay pagpili. Ang kanyang pagpili. Bumalik siya sa loob ng kwarto, mag-isa. Umupo siyang muli sa tabi ni Mateo at hinawakan ang kamay nito. Ilang oras pa ang lumipas. Dapit hapon na. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin, naghahanap ng pokus. Ang una nitong nakita ay ang mukha ni Althea. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ang unang mga salita na lumabas sa bibig niya ay hindi tungkol sa sakit o sa nangyari. Ang mga ito ay para sa kanya. Okay ka lang ba? Halos pabulong nitong tanong. Hindi sumagot si Althea. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling bumagsak. Dahan-dahan siyang yumuko at sa noo ni Mateo, ipinagkaloob niya ang isang halik. Isang halik na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Patawarin mo ako, ang tanging naibulong niya. Patawarin mo ako. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa baybay ng Batangas ay mainit at banayad. Ang tunog ng alon ay tila isang walang katapusang himig ng kapayapaan. Dahan-dahan lang, paalala ni Althea. Ang kamay ay nakaalalay sa likod ni Mateo habang sabay silang naglalakad sa buhanginan. Ngumiti si Mateo. Ang pilat sa kanyang likod ay naroon pa rin. Isang paalala ng gabing nagpabago sa lahat. Ngunit ang sakit ay matagal nang wala. Okay na ako, ma'am. Tinaasan siya ng kilay ni Althea. Ma'am, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Okay na ako. Althea, ang kumpanya ay nailigtas. Sa tulong ni Colonel Villamor at ng mga ebidensyang nakalap ni Mateo, si Enrique de Castro ay nahatulan. Ang Villamor Corp ay dahan-dahang bumabangon, mas matatag kaysa dati. Ngunit hindi na yon ang sentro ng mundo ni Althea. Pinanood niya si Mateo na umupo sa buhangin, nakatingin sa dagat. Ang mga mata nito, na dati laging tila may anino ng nakaraan, ay mayroon ng liwanag. Naging bahagi si Althea ng kanyang paggaling. Mula sa mga physical therapy session hanggang sa mga gabing hindi ito makatulog dahil sa mga bangungot, naroon siya. At sa proseso, siya rin ay unti-unting gumagaling. Isang araw, dinala siya ni Mateo sa isang sementeryo. Sa harap ng isang simpleng lapida, Marcos Santos, isang tapat na kaibigan at magiting na sundalo. Marco, gusto kong makilala mo si Althea.
Mahinang sabi ni Mateo. Ang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Althea. Salamat kapatid. Pwede ka nang magpahinga. Okay na ako. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Althea na ang lalaking kaharap niya ay hindi na isang sundalong binabagabag ng nakaraan. Isa na siyang malayang tao. Bilang pagpupugay, itinatag ni Althea ang Santos Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga veteranong may PTSD at sa mga pamilya ng mga sundalong nasawi sa laban. Ito ang kanyang paraan para bigyan ng kahulugan ang sakripisyo ng mga bayaning tulad ni Marco at ni Mateo. Ngayon, dito sa dalampasigan, ang lahat ng yon ay tila isang malayong alaala na lang. Umupo si Althea sa tabi ni Mateo. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang balikat na dati pasan, ang bigat ng buong mundo, ay ngayon, kanlungan na niya. Anong iniisip mo? Tanong niya. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte. Maswerte ako, sagot ni Althea. Hinawakan ni Mateo ang kanyang baba at hinalikan siya. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na nag-aalinlangan. Isang halik na nagsasabi ng lahat, pag-ibig, pasasalamat at pangako. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, pinakikinggan ang paghinga ng isa't isa kasabay ng indayog ng mga alon. Hindi na ito misyon, bulong ni Mateo. Ngumiti si Althea, ang puso ay puno ng kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay nito at idinikit sa kanyang pisngi. Alam ko, sagot niya. Ito ay pagpili. Tumingin siya sa mga mata nito. At pinili kita. Paulit-ulit kitang pipiliin, araw-araw. Sa paglubog ng araw, sa harap ng walang hanggang dagat, natagpuan ng dating sundalo at ng dating reyna ng yelo ang kanilang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa utos o sa utang na loob, kundi sa matibay na pundasyon ng tiwala, sakripisyo at isang pag-ibig na piniling maging malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Althea. Maraming salamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw at ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, tila naging matalik kong kaibigan sina Mateo at Althea. Naramdaman ko ang kanilang bigat, ang kanilang mga takot, at ang kanilang dahan-dahang paghilom. Saksi ako sa kung paano sila binago ng pag-ibig at sana, sa anumang paraan, ay naantig din nito ang inyong mga puso. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang utos na sinusunod o isang utang na binabayaran. Ito ay isang pagpili, isang matapang na pagpili na manatili, magtiwala at umunawa sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok. Pinapaalala rin nito na lahat tayo ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit ang mga sugat na ito ay hindi sagisag ng kahinaan. Ang mga ito ay tanda ng ating katatagan, ng mga laban na ating napagtagumpayan, at ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa ating mga sarili upang makapagsimulang muli. Kaya naman, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakatinamaan? Iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong magbibigay inspirasyon at pag-asa.